Bakit tinanggihan ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang proposal ng Hamas na magkaroon ng permanent ceasefire? Nitong February 7, 2024, ang mga Palestinian militant group sa Gaza na Hamas ay nag-submit ng ceasefire proposal para matapos na ang mahigit 4 na buwan na conflict sa pagitan ng Gaza at Israel. Hindi tumugon agad ang Israel at simple lang ang sagot. Sinabi lang na pag-aaralan muna nila ng mabuti ang proposal ng Hamas. Tinawag pa nga ni Netanyahu na ang proposal ng Hamas ay isang delusyonal. Inilantad ng Hamas ang kanilang proposal deal. Marami silang mga bagay na sinambit sa kanilang letter. At sa naturang proposal, nakasulat ang tatlong tag 45 days. Merong first 45 days, merong second 45 days, at third 45 days. At every 45 days ay merong mga deal na nakasaad. Sa unang 45 days, nakasaad dito ang temporary halt to military operation at ang end of aerial reconnaissance. Nakasaad din dito na nais ng Hamas na alisin ng Israel forces ang kanilang mga tangke at iba pang mga forces sa loob ng Gaza at palabasin ito. Kasama ding nakasaad sa first 45 days ang pagpapakawala ng Hamas sa mga Israeli civilian women and children na nasa edad 19 pababa na hinostage ng grupong ito at papakawalan din nila ang kanilang mga elderly na mga may mga sakit na mga hostages. At ito pa ang kasama sa first 45 days. Nais ng Hamas na pakawalan ng Israel mula sa bilangguan ang mga Palestinian woman, mga bata, elderly at kahit na may mga sakit na mga Palestino. At meron pang karagdagang demand ang Hamas sa Israel na kailangan nilang ipasok sa first 45 days. Ito ay kailangang pakawalan ng Israel ang 1,500 Palestinian prisoners. Nagdemand din ang Hamas na pakawalan ng Israel ang 500 na mga Palestinian na kung saan nominated ito para sa life sentences. Nakapaloob din sa first 45 days. Ayon sa Hamas, kailangan daw i-increase ang humanitarian aid sa Gaza kasama na ang northern part of Gaza at pabalikin ang mga Palestino sa kanilang lugar. Nagdemand din ang Hamas na pasimulan ng i-rebuild ang mga hospitals, mga bahay at mga facilities. Nagdemand din ang Hamas sa UN agencies na mag-provide daw sila at mag-establish ng shelter camps para sa mga tao sa Gaza. Maraming mga bagay ang nakapaloob sa first 45 days na proposal ng Hamas sa Israel. Hindi gaanong marami ang nakapaloob sa second 45 days dahil sa first 45 days pa lang ay halos naubos na ang nais ng Hamas. Nakapaloob sa second 45 days, nangako ang Hamas na pakakawalan nila ang mga Israeli, mga lalaki, sibilyan at mga babae na mga military hostages. Kapalit nito ay ang mga Palestinian prisoners. At isinama rin nila sa second 45 days ang continuation of humanitarian measures in Gaza. At nakapaloob din dito, nais nilang paalisin ang lahat ng Israeli forces sa Gaza or i-withdraw na nila ito. At nakapaloob din dito ang comprehensive reconstruction to begin and blockade of Gaza to end. Samantala, dalawang bagay na lang ang demand ng Hamas sa third 45 days. Una ay ang mga labi ng both party at ang mga nakilala na ay magpapalitan sila. At ang pangalawa ay ang continuation of humanitarian measures in Gaza. Sinagot naman ni Netanyahu ang mga proposals ng Hamas at tinawag ito na delusional. Ayon kay Netanyahu, ganun pa rin or walang pagbabago. Dahil kung pagbibigyan nila ang proposal ng Hamas, patuloy pa rin nilang pangunguluhan ang Gaza. Patuloy pa rin maghihirap ang tao sa Gaza. Ayon kay Netanyahu, ang complete ceasefire is victory over Hamas. Napakatindi ng pressure na hinaharap ni Netanyahu sapagkat hindi imposibleng magrereklamo ang mga kaanak na mga hostages na nasa kamay ng Hamas.
Nagsalita naman ang US Secretary of State na si Antony Blinken. Ito ay tungkol sa patuloy na pagre-reject ni Netanyahu sa proposal ng Hamas for ceasefire. Ayon kay Blinken, quote-unquote, creates space for an agreement to be reached. Dagdag pa niya, the US will continue to work relentlessly to achieve a ceasefire and hostage release deal. Ayon kay Netanyahu, sa mga proposal daw na inilatag ng Hamas, maliwanag daw na nais pa ring kontrolin ng Hamas ang Gaza. Ayaw na mangyari ito ni Netanyahu sapagkat ayon sa kanya, ayaw niyang maulit ang October 7, 2023 na kung saan umatake ang Hamas sa kanila at kumitil ng mahigit 1,000 Hudyo, 1,200. At ito nga raw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay napakagulo ng Middle East. Dahil simula nang umatake ang Hamas sa Israel noong October 7, umaabot na sa ibang lugar ang kaguluhan. Gumawa rin ng pag-atake ang Hezbollah ng Lebanon at meron ding mga militant group sa Yemen na kung tawagin ay Houthi, sila naman ngayon ang gumagawa ng karahasan sa Red Sea at mapasa hanggang ngayon patuloy pa ang mga kaguluhang pangyayari. Kaya ayon kay Netanyahu, makakamit lamang ang total ceasefire kung wala na ang Hamas. Kaya nga tinawag ni Netanyahu na ang proposal ng Hamas ay isang delusional. Ayon kay Blinken, ang patuloy na pagre-reject ni Netanyahu sa mga proposals ng Hamas ay hindi raw surprising. Ang proposal daw ng Hamas ay ibinabalik lang nito ang pagiging masigla ng Hamas sa naturang lugar, lalong-lalo na nais nilang pakawalan ang ilang mga prisoners na nasa Israel na mga Palestino. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami na ang US at Israel ay nag-propose din ng isang peace deal, subalit hindi na ito isinapubliko. May mga eksperto na nagsasabi hindi raw madali ang desisyon ni Netanyahu dahil maaaring magalit sa kanya ang maraming mga Hudyo dahil sa kanyang desisyon. Pangalawang reason na kakaharapin ni Netanyahu ay maaaring hindi na siya maging prime minister sa susunod na eleksyon. Subalit, naiintindihan din ng maraming eksperto ang desisyon ni Netanyahu. Ang iniisip daw ni Netanyahu ay hindi lang ang sa ngayon, kundi ang iniisip din ni Netanyahu ay ang future or ang next generation. Nais daw nitong protektahan ang susunod na mga Hudyo dahil kung patuloy daw na mamamayagpag ang Hamas sa Gaza, patuloy ding magkakaroon ng karahasan sa mga Hudyo. Dahil ang pangunahing reason kung bakit may Hamas, ito ay upang i-wipe out ang lahat ng mga Hudyo saan mang dako sa mundo. Maganda naman daw ang proposal ng Hamas. Maliwanag na nais nilang maibsan ang mga casualties sa Gaza. Subalit, maliwanag daw na ang pinakarason kung bakit magkakaroon ng peace deal ang Hamas, ito ay upang maisalba ang future ng Hamas. Hindi lang daw ito sa mga sibilyan sa Gaza, kundi ang pangunahin ay ang Hamas mismo. Kung kayo ang tatanungin, mga kaibigan, ano ang inyong masasabi sa desisyon ni Netanyahu? At ano naman ang inyong masasabi tungkol sa deal ng Hamas?